Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pakiramdam ni Gabriel ay isang araw ang lumilipas sa bawat isang segundong paggalaw ng orasan habang naghihintay silang matapos ang blood transfusion ni Avi. Nangyari nga ang kinatatakutan niya, kinailangan ng batang salinan ng dugo. Walang nag-uusap sa loob ng mga oras na naghihintay silang matapos ang proseso. Si Kia ay nakasandal sa katawan ni Fabio. Sila ni Liam ay magkatabi. Hindi nagsasalita ang lalaki, mahigpit lang ang hawak sa kamay niya. Napansin din niyang tila may inaalala ito. Hindi ilang beses na lumabas ng silid si Liam na animoy hindi mapakali. Nanatili lang ito sa tabi ni Gabriel nang makitang umiiyak ni siya ng tahimik. Ginagap na lalaki ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Patuloy ang panalangin niya. Sa isip na sa mga susunod na araw ay maging maayos na ang lahat. Pagkatapos ng blood transfusion ni Avi ay naging maayos nga ang lahat. Ngunit hindi ang anumang nasa pagitan ni Kia at Liam. Nang matiyak nilang stable ng kalagayan ni Avi, ay nagpaalam si Liam na uuwi na muna sa apartment na tinutuluyan sa Victoria. Hindi na nagbalik si Liam sa ospital hanggang dumating ang araw na discharge na si Avi. Hindi na rin makontak ni Gabriel ang cellphone ng lalaki. Tahimik na tinayo ni Gabriel ang mga luha nang pumasok sa silid ni Kia. Nang weekend na yon, ay naroon siya sa Corazon kasamang kapatid at si Avi. Binabawi pa niyang mga oras na nag-aalala siya kay Avi kaya halos hindi niya hinihiwalayan ng bata. Halos ayaw na rin niyang padapuan man lang sa lamok at langaw ang bata. Napapailing na lang si Nanay Puring sa mahigpit niyang pagbabantay kay Avi. Pagsapit ng hating gabi, kapag tulog na si Avi ay saka hayaan ni Gabriel ang sariling ilabas ang mabigat na pakiramdam. Hindi niya alam kung anong iisipin at kung paano intindihin ang bigla na lang paglaho ni Liam na walang paliwanag. Nang hating gabing iyon na umiiyak na naman si Gabriel habang nakaupo sa gilid ng kama, tagusan ng titik sa dingding. Pumasok si Kia sa silid. Umupo si Kia sa katabi niya. Niyakap siya bago humilik sa kanyang balikat. Nagsunod-sunod ang patak ng kanyang mga luha. Ano ba talagang nangyayari? Tanong niya sa basag na boses. Hindi ko maintindihan eh. Alam kong meron, Kia. Hindi basta aalis na lang si Liam kung wala. Ipaliwanag mo please. Hanggang maintindihan ko, hanggang maisip ko kung anong sasabihin ko kay Avi sa basta na lang pangiiwan ng ama niya. Humigpit ang yakap ni Kia sa kanya, mahabang sandaling hindi ito umiimik. Kia, please. Huminga ng malalim ang kanyang kapatid bago marahang dumistansya. He's not worth crying over, Bri. Napaawang ang kanyang mga labi sa sinabi ni Kia. Duwag ang lalaking gusto mo. Dugtong ng kapatid na nagpatigil sa kanyang pagikbi. Napabaling si Gabriel sa kapatid. Hindi na siya nagulat na alam na kagad ni Kia ang totoong damdamin niya kay Liam. Tulad niya ay magaling di makaramdam ang kanyang kapatid. Takot siyang harapin ang ginawa niya. Resulta ng ginawa? Anong ginawa niya? Naguguluhang tanong niya. Niloko ka niya. Si Avi. Tayong lahat, Bri. Nagpanggap siya. Pinaniwala niya tayong lahat at nagtagumpay siya. Nagpanggap? Niloko? Sandali. Lalo ako naguguluhan. Ipaliwanag mo sinasabi mo, Kia. Mabilis niyang tinuyo ang basang mukha, diretsong tumitig sa mukha nito. Type A ang dugo ni Ariana, hindi ba? Tumango si Gabriel. Silang tatlo apo, ni Lola Santina may detalyadong records ng mga importante impormasyon tungkol sa pagkapareho at kaibahan nila, kasama ng blood types ng bawat isa. Iningatan at tinago ng matandang impormasyong iyon na alam din nilang tatlo. AB positive ang blood type ni Avi Bri. Patuloy ni Kia. Kahit hindi ako expert sa blood grouping ang compatibility at hindi ako masyadong nakikinig sa genetic subject ko noon, sa pagkakaalam ko hindi nagkakaroon ng batang AB positive ang parents na type A at O ang dugo. Otomatikong pag-awang ng bibig ni Gabriel. Ilang segundong napamaang lang siya kay Kia na marahang tumango para kumpirmahin ang sinabi. Type O negative, si Liam Bri. Dugtong ni Kia na parang sumabog na bomba sa kanyang harap. Umiling siya, paulit-ulit. Hindi gustong tanggapin ng kanyang isip at puso ng lalaking tinanggap nila sa bahay at sa buhay nila ni Avi. Ang lalaking pinagkatiwalaan nila ng buhay hindi totoong kadugo ni Avi. Pwede namang nagkamali tayo. Baka hindi talaga type A si Ariana. Inamin sa akin ni Liam na tamang kutob kung hindi siya ang tunay na ama ni Avi. Putol ni Kia. Maintindihan ko sana kung sinabi lang niyang ginusto niya o nag-attempt siyang ipagtapat sa iyong totoo pero hindi, Bri.
Hindi niya binalak, naisip niya oo, pero hindi niya gustong gawin. Gusto niyang panindigan ng pagpapanggap hanggang sa huli. Nawalan lang siya ng choice nang malaman kung lahat sa ospital. At ang duwag na lalaki hindi ka kayang harapin kaya umalis na lang basta. Napaluha na naman si Gabriel. Niloko rin tayo ni Ariana? Hindi ko alam kung anong motibo ng kapatid nating yon sa ginawa niya. Kung bakit pinaniwala niya tayong lahat na si Liam ang ama ni Avi. Kung hindi si Liam, sinong tunay na ama ng bata? Malapit na kaibigan ni Liam na tulad natin noon, ulila na sa pamilya kaya walang kadugong naghabol kay Avi. Ron Coaco ang pangalan ng lalaki. Ayon kay Liam, wala na rin siya, Bri. Bago umuwi sa farm si Ariana noon, namatay sa car accident si Ron. Wala raw mapuntahan noon si Ariana kaya bumalik sa atin. Matagal na pala siyang nag-drop out sa school nang wala tayong kamali-malay. Sa Taiwan niya na-meet si Ron at si Liam. Nang mamatay si Ron, hindi may siksik ni Ariana kay Liam ang sarili niya. Dahil he's living with someone. Para siyang tinarakan ng kutsilyo sa puso. May asawa si Liam, walang relasyon sina Ariana at Ron. Alam mo na, isang gabi lang na nagbunga. Pagpapatuloy ni Kia, kinailangan ni Gabriel na hagulin ng dibdib dahil literal siyang hindi nakahinga ng ilang segundo. Sa haba na sinabi ni Kia, ang mas naguhumiyaw sa kanyang isip ay ang tungkol sa babae sa buhay ni Liam. Hindi makapaniwala si Gabriel. May ibang babae pa lang sa pagitan nila ni Liam. May ibang babae sa buhay ng lalaking pinagkatiwalaan nila ni Avi. Sa lalaking hinayaan niyang yakapin at halikan siya ng hindi lang isang beses. At ang mas masakit ang babaeng yan na hindi siyang mas may karapatan kay Liam. Nang sunod-sunod ang patak ng mga luha ni Gabriel na magkaroon ng tunog ang kanyang pag-iyak ay muli niyang niyakap si Kia. Isang buwan pa lang ang lumipas pero pakiramdam ni Liam ay ilang dekada na. Sobrang bagal ng takbo ng oras na para bang binibigyan siya ng mahabang pagkakataon na isipin ng mga taong namimiss niya ng gusto. Sina Avi at Gabriel. Dinampot niyang alak sa harap at uminom sa mismong bote. Naroon siya sa balkonahe ng bahay na tinutuluyan sa Victoria. 10:00 ng umaga, niipon sa kalawakan ng malabulak ng mga ulap. Asul na asul ang kulay ng langit. Napakaaliwalas ng panahon. Taliwas sa miserable niyang pakiramdam. Halos nasa iniliyam ang kalahating laman ng bote. Ilang linggo na nga ba siyang miserable? Ilang linggo nang pakiramdam niya'y namamatay siya. Bawat segundo sa sobrang pangungulila sa dalawang babaeng, nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay niya. Muling nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo nang piliin niyang pumasok sa buhay ni Gabriel at Avi. Ang mundong pakiramdam ni Liam ay gumuho ng iwan siya ni Annalie, ay muling nagbalik sa tamang aksis. At bumalik sa tamang lugar ang lahat sa paligid. Hindi lang yun, pakiramdam niya, isa-isang bumalik ang mga piraso na nabasag na pride at puso nang iwan siya ng dating girlfriend dahil sa kakulangan niya. Ayoko na, Liam. Inaasahan na niyang maririnig ang tatlong salitang iyon pero para pa rin dinamitang sumabog sa harap niya. Gusto ko ng anak, 3 anak na panonoorin kong maglaro, aalagaan at susubaybayang lumaki. Blanko sa emosyon ng mukha ni Annalie. Gustong itanong ni Liam kung nasa ng babaeng minahal at kung bakit tinapon ni Annalie nang gano'n na lang ang ilang taong relasyon. Ngunit ano bang magagawa niya? Hindi niya kayang ibigay ang anak na nais nito. Hindi si Annalie ang may kakulangan. Siya ang walang kakayahang bigyan na katuparan ng pangarap nito. Wala siyang kakayahang magkaanak. Ang matagal na niyang kutob na pinatunayan ng mga test sa andrologist na kaibigan mismo ni Annalie. Inakala niya sapat ang pagmamahalang. Natatayo pa rin ang kanilang relasyon kahit na malaman ni Annalie ang kanyang kakulangan pero nagkamali siya. Dumagdag pa ang distansya sa pagitan nila mula nang bumalik pa ito ng Pilipinas habang siya naiwan sa Taiwan. Ana, umatras ang babae na akmang aabutin niya. Iyon ang pinakamasakit. Natiyak niyang hanggang doon na nga lang talaga sila. Tapusin na natin to, Liam. Nakakapagod na. Ilang taon ako naghintay na mag-alok ka ng kasal pero wala kang ginawa. Umasa ako na kapag nagkaanak na tayo, baka may isip mong gusto mo pala akong makasama habang buhay. Umasa lang pala ako sa wala. Tama ng mga taong iyon, ayoko na. Bitawan na natin ang isa't isa, hayaan mo na ako. Hindi papayag si Liam na matatapos na lang sila ng ganoon. Inamin niyang nasa kanya lahat ng pagkukulang. Naging selfish siya. Gusto niyang matiyak na muna na hindi taglay ang kakulangan din ng kanyang panganay na kapatid bago sila humarap ni Annalie sa altar. Inalok niya ang kasintahang magsama sila. Pumayag ang babae. Naging maayos ang 2 taong pagsasama nila sa Taiwan nang sumunod si Annalie sa kanya, ngunit nagpasya rin ito na bumalik sa Pilipinas. Itinuloy nila ang relasyon sa kabila ng distansya. Hindi inaasahan ni Liam na ang pag-uwi sa Pilipinas para sa ilang linggong bakasyon ay hahantong na sa hiwalayan.
Nagpumilit si Annalie na magpatingin na sila sa kaibigang andrologist. Paulit-ulit niyang tinatanggihan yun noon na wala na siya ng pagpipilian. Nang ilatag ng doktor ang findings, blanko lang ekspresyon ng mukha ni Annalie. Pero hindi na ito nagpahatid sa kanya pauwi. Tinapos na ng babae ang kanilang relasyon. Pakiramdam ni Liam may wasak ang kanyang buong pagkatao nang bumalik sa Taiwan at pinilit ilubog sa trabahong sarili para makalimot. Ngunit napatunayan niyang hindi madaling gawin iyon hanggang dumating sa Taiwan si Santina Vien para tiyakin ng isang bagay ang tungkol sa pagiging ama kay Avi na sobrang ikinagulat niya. Inamin ni Liam sa matandang totoo at pinaniwalaan siya ni Lola Santina. Nagtanong lang ang matanda kung anong naging kaugnayan niya kay Adriana. Maikli lang ang kanyang paliwanag na kaibigan siya ni Ron. Ang tunay na ama ng bata, bilang respeto kay Ariana na hindi na maipagtatanggol pang sarili ay hindi na niya sinabi kay Lola Santina na maaring ang ilang beses niyang rejection kay Ariana ang dahilan kaya siyang tinurong ama ni Avi. O baka dahil wala na si Ron, hindi niya sigurado. Ang alam lang ni Liam, ang larawan na ipinakita sa kanya ni Lola Santina ay walang mali siya. Kuhang larawang iyon sa ikalawang araw ni Ariana sa Taiwan. Isa sa maraming pagkakataong sinubukan ng babaeng makalapit sa kanya. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng malaman mula kay Lola Santina na siyang amang kilala ng anak ni Ron. Maging nakinagis ng ina ng batang kapatid ni Ariana na unang beses pa lang niyang nakita. Si Gabriel na muli na naman niyang nakita ng libing ni Lola Santina. Isang hindi na mapakilalang babae mula sa Vian Farm ang tumawag sa kanya. Sa hula niya alam din ng babaeng iyon ang mga nalaman ni Lola Santina pero nanatiling tahimik. Tinanggap ni Liam ang imbitasyon ni Gabriel nang pakiramdam ay hindi na niya kayang ituloy pa ang buhay sa Taiwan. Inayos niyang mga dapat ayusin at inihanda ang sarili para gampanan ang pagiging ama kay Avi. Lingid kay Gabriel, ang imbitasyong iyon ay para sa 6th birthday ni Avi ay nagbigay kay Liam ng bagong pag-asa at ng pagkakataon para maging ama. Nang unang magtamang mga mata nila ni Gabriel, alam ni Liam na hindi niya pagsisisiyang mas piniling iwan ang lahat sa Taiwan at bumalik sa Pilipinas para makalimot, muling magsimulat para maging ama. Nang mas makilala si Gabriel, hindi na lang basta maging ama ni Avi ang ginusto niya. Ginusto na rin niyang maging lalaki sa buhay ni Gabriel. Tama pa lang kanyang hinala na hindi. Sinabi ni Santina Vien kay Gabriel ang mga napag-usapan nila noong sinadya siya ng matanda sa Taiwan. Alam ni Lola Santina na hindi siya ang tunay na ama ni Avi. Kung bakit hindi binanggit ng matanda kay Gabriel ang lahat ay wala siyang idea. Tandang-tanda ni Liam ang sinabi ni Lola Santina bago sila naghiwalay noon. Kung may panahon ka, iho, dalawin mo sila sa Pilipinas. Napakagandang bata ni Avi. Hindi ko hinihiling na maging ama ka ng bata. Dalawin mo lang sila. Napaagang pagdalaw ni Liam dahil sa pagkamatay ng matanda. Hindi niya alam kung sino tumawag sa kanya na naghatid ng balita at nagpakilalang kaibigan ni Lola Santina. Nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas para tuparin ang hiniling ng matanda. Nakita niya kung paano alagaan ni Gabriel ang anak ni Ron. Ang tanawin na mag-inang gusto niyang panoorin sa kanyang sariling tahanan. Hindi naisip ni Liam na ang ikatlong pagbabalik niya sa farm ay bilang ama na ni Avi. Pinanindigan niya ang pagpapanggap hanggang sa nalubog siya sa pagpapanggap at hindi na nagawang umahon pa. Hindi niya na malayang umabot na siya sa puntong hindi na kayang bitawan ng mag-ina. Ngunit hindi hawak ni Liam ang hinaharap. Nagkasakit si Avi. Sa sobrang pag-alalay na wala na sa isip na maanilantad ng kanyang dugo ang katotohanan. Nilaman siya ng takot at pag-alala sa kalagayan ng bata na hindi na siya makapag-isip pa. Nalaman ni Kia ang lahat, narinig nitong usapan nila ng doktor. Nagtapos sa sandaling yun ng magagandang pangarap na binuo sa isip kasama sina Gabriel at Avi ang mag-ina ng inangkin na niya sa kanya. Hindi kayang harapin ni Liam ang galit ni Gabriel. Umalis siya bago pa man ipagtulakan ng babae palayo. Iniisip na kakayanin niya na magagawang magsimula ulit. Kailangan lang niyang lumayo tulad ng ginawa bago napunta sa Vian Farm. Nagkamali si Liam. Heto siya ngayon, namamatay bawat segundo sa sidin ng sakit na lumalamon sa kanya. Pakiramdam niya kung magtatagal pa na hindi nakikita si Gabriel at Avi ay kusang hihinto na lang sa pagtibok ang kanyang puso. Nawalan na rin siya ng gana sa lahat. Hindi niya gustong tumanggap ng trabaho. Sigurado siyang hindi na rin niya magagawa ng tamang lahat. Litong-lito si Liam sa ganong kasiding pakiramdam. Ang alam niya ay si Annalie pa rin ang kanyang mahal. Sa nararamdaman ngayon ay natiyak niya na mali siya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang masiding damdaming umalipin sa kanya ngayon na pahiwalay sa mag-ina. Pag-ibig bang nararamdaman niya? Hindi alam ni Liam. Ang sigurado lang ay hindi na niya gustong mabuhay na hindi kasama sina Gabriel at Avi. Gusto niya na sa mga susunod na araw, buwan, taon at dekada ay makasama pa rin ang dalawa. Hindi siya naniniwalang dati na maaring paikutin ng dalawang tao lang ang kanyang mundo. Pero yun ang nangyayari. Wala na siyang ibang gusto kundi makasama sina Gabriel at Avi.
Napagtanto din ni Liam na magagawa niyang bitawan lahat kapalit ng kanyang mag-ina. Ang mag-ina ng buhay ni Liam, kung wala pa siyang gagawin baka mamatay na siya sa mga susunod na araw. Ngayong dalawang babae nang maaring mawala sa kanya. Magiging duwag pa rin ba siya? Inubos niya ang natitirang alak sa bote. Hindi na, kikilos siya. Gagawin niyang lahat makabalik lang sa buhay ni na Gabriel at Avi. Nag-pass out na si Liam ng mga sumunod na sandali. Lampas lunchtime na nang magising, mabilis nang inayos ang sarili. Isang lugar ang naisip niyang puntahan. Doon siya magsisimula. Dadalawin niya si Lola Santina at magpapaalam siya ng formal. Inabutan ni Liam sa mausoleum isang matandang lalaki na laman niyang bahagi na nakaraan ni Lola Santina, si Lolo Guav, ang unang pag-ibig ni Lola Santina. Regular pa lang dumadalaw ang matanda. Nagdadala ng mga paboritong bulaklak ni Lola Santina. Sa mahabang sandali ng pag-uusap nila ni Lola Guav, ay mas naliwanagan si Liam sa maraming bagay tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya. Naghiwalay sila ni Lola Guav na buong-buo ng kanyang loob. Alam na niya ang dapat gawin. May red rose na naman, baby. Bumungis-ngis lang si Avi bilang sagot sa tanong ni Gabriel. Hindi niya na sana nais tanggapin ng araw-araw na supply ng red rose mula sa isang taong inuutupang kanyang anak. Lone lover daw ang pangalan ng taong nagbibigay ng bulaklak ayon kay Avi. Nangingislap ang mga mata ng bata noong unang beses na inabot sa kanyang isang red rose. Walang kahit na anong kasamang bulaklak. Nung una, naisip ni Gabriel na galing kay Pablo ang rosas. Si Pablo ay kapatid ni Teacher Almin na lantaran ng pag-amin na crush siya. Pero pagkatapos makitang lalaki 3 araw nang lumipas ay may kaakbay na babae. Naisip na mali siya. Isang tao na lang kanyang naisip ang nag-iisang taong dahilan ng kislap ng mga mata ni Avi at mga ngiti. Si Liam. Hindi pa man sigurado si Gabriel ang kutubi tinatanggap na lang niya ang mga bulaklak. Nalungkot si Avi pagkatapos niyang tanggalin ang unang 2 rosas. Nang tanggapin niya ang rosas ay tuwang-tuwa si Avi. Kung tama siyang nasa Victoria pa rin si Liam at pinalilipas lang ang kanyang emosyon bago siya harapin. Nagtagumpay ang lalaki. Sa bawat paglipas ng mga araw na nakikita niyang masayang anyo ni Avi, tuwing inaabot ang rosas, unti-unti na nawawala ang kanyang negatibong emosyon. Nasisiguro niya na sa mga susunod na araw ay magagawa ng kausapin ni Liam na hindi saradong isip at puso. Magiging bukas na siya sa paliwanag ng lalaki, hindi tulad noong mga nakaraang linggo na nagagalit siya at nasasaktan. Sa estado ng kanyang emosyon ng mga araw na yon, hindi siya tatanggap ng kahit na anong paliwanag. Dumating po si Lone Lover, sabi ni Avi nang ngiti-ngiti pa rin. Busy raw po siyang maghanap ng marami pang red roses kaya hindi ka na muna niya kakausapin. Humawak to sa kamay niya, niyuko niyang bata. Naglalakad na sila papunta sa kotse. Bakit daw ako kakausapin ni Lone Lover? Maniningil daw po. Napahinto siya sa paghakbang. Napatitig kay Avi. Maniningil? Hindi raw po kasi libre yung roses. May bayad daw po. Seryosong sabi ni Avi pero maya-maya pa'y kumislap ang mga mata. Pero sabi po ni Lone Lover, kiss at hug lang daw pong hihingin niyang bayad. Lugto ng bata at muling bumungis-ngis. Pero secret po namin yon. Nagtanong po kasi kayo. Ayoko pong magsinungaling kaya kahit na secret yon, sinabi ko na lang, ma. Napamaang si Gabriel. Hindi malaman kung maiinis o matatawa. Ilang segundong napatitig lang siya kay Avi. May kasalanan daw siya at galit ka. Patuloy ng bata. Unti-unti na wala ng ngiti. Natatakot daw po siyang lumapit kasi galit ka pa, ma. Napahagod na si Gabriel sa kanyang buhok. Hindi na niya kailangan ng karagdagan pang clue mula kay Avi. Sigurado na siya, si Liam ang nagbibigay ng mga rosas at ginagamit pang bata. Natitiyak na niya na sa paligid lang ang lalaki. Naghihintay ng tamang pagkakataon para kausapin siya. Pagbibigyan niya si Liam, pakikinggan niya ang paliwanag na lalaki ngunit hindi ibig sabihin na makakabalik na ito sa buhay nilang mag-ina. Hindi kadugo ni Avi si Liam kaya wala itong karapatan na maaaring ipaglaban. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Avi. Iginiya patungo sa kotse. Mabilis ang kanyang mga hakbang nang naroon na sila sa sasakyan. Kung tama siya, pinapanood sila ni Liam ng mga sandaling iyon. Nang mga sumunod na linggo ay may mga larawan na nakakabit sa tangkay ng red rose na inaabot ni Avi tuwing sinusundo niya sa school. Sila ni Avi sa pinakamagandang anggulong kuha ni Liam nung ginagawa nilang project ni Avi. Yun ang mga nasa larawang nakakabit sa rosas. Pagkalipas ng ilang linggo pa ay may mga kasama na isang linya. Message ang mga larawan, hindi man gusto ni Gabriel, ay tuloy na natunaw ang kanyang galit at namimiss ng gusto ang mapagpanggap na lalaki. Hindi na niya kinayang halo-halong emosyon, tinawagan niya si Tia para humingi ng advice. Harapin niya si Liam, yun ang payo ng kapatid. Sa pang-21 rosas na dala ni Avi kay Gabriel, isang tanong na nakasulat sa likod ng kanyang close-up shot. Can I gaze at you, this close again even for just a minute? Lumakas ang tibok ng puso ni Gabriel. Dapat inagagalit siya pero ibang nararamdaman. Buong pagkatao niya sinisigaw ang sagot na hindi man gusto ay dinidikta ng kanyang damdamin.
May sinabi ba si Lone Lover Baby? Parang gustong malamig ng mga kamay niyang nakahawak ng mahigpit sa maliit na kamay ng bata. Tumango si Avi. 10 o'clock? Ano pa? 10 o'clock lang po ang sinabi niya sabihin ko kapag nagtanong ka. Kung ano sinabi niya? Inosenteng sabi ni Avi, nakatingala sa kanya. Matagal po ba bago mawala ang galit mo, ma? Napatitig siya kay Avi. Pakiramdam niya tumagos sa kanyang pusong nabasang emosyon. Sa mga mata nito, paano ba niya ipapaliwanag sa bata ng ama na namimiss ay hindi nito totoong ama? Yumuko si Gabriel para mayakap ng mahigpit si Avi. Kailangan niyang ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Liam, alang-alang sa bata.